Una po, ano na po ang nakikita nyo magiging epekto sa negosyo nito hong nangyayari ngayon sa gitnang silangan? Ang laki daw po na itataas sa pwesto ng produktong petrolyo eh. Well, unang-una, yung pagtataas ng presyo ng petrolyo at yung epekto doon sa ibang produkto, no? Tsaka sa transport, Opo. mamamahal lahat. So, yun nga sinasabi namin. Ang problema natin ngayon, nagkakamatong-patong. Hindi pa tayo nakakaraos doon sa problema kay Trump, doon sa tariff. Opo. Hindi natin ma-idea kung ano mangyayari. Bigla naman dumating na naman yan. So, hindi natin alam kung ano ang mangyayari kung tatagal gera rin o hindi. In the meanwhile, iba-iba binibigyan ng suggestion. Pero, palagay ko, huwag natin guluhin masyado yung business community natin saka yung mga manggagawa natin. Opo. At kung maaari, tama naman siguro yung hakbang ng Presidente. Alam mo, dito sa part of this world, tayo lang hindi subsidize sa fuel saka electricity. Bukod doon, tinataksan pa natin. Mhm. So, palagay ko, ito dapat ang primary natin dito, kung dahil natin ang defense dito, gobyerno. Mhm. Na kung hindi man tayo mabibigyan ng benepisyo, yun man lang, tagdalin man lang yung taxes na hindi naman sinisingil sa ibang bansa at sinusubsidize pa sila. Tama yung move ni Presidente na kung tatanggalin yung bigay siya na otoridad ng Kongreso na mabawasan o matandang yung excise tax at bago pa dumating yung pagkakataon ng excise tax, pinag-uusapan na rin ano ba ang gagawin natin sa value-added tax na marami suggestion din na meron tatanggalin, mabawasan. Kaya kami, ang suggestion namin yan, i-apply na lang sa fuel and electricity para lahat pakinabang. May pinagtatarget ka na hindi natin nalalaman kung nakakarating ito, sigurado makakarating dahil makakabawas sa pagtaas ng presyo at mabebenepisyohan yung mga manggagawa natin, yung mga estudyante natin, yung mga transport at yung mga maliliit na negosyante, matutulungan para hindi magsara. Kung ano-ano yung schema iniisip natin, it can work, no? But it cannot be a one formula for everyone that can fit everyone, no? Dahil unang-una, yung sinasabi for the work, for instance, hindi naman pwede sa inyo sa media. Hindi naman pwede sa healthcare, sa hospital. Opo. Hindi naman yan pwede sa mga estudyante rin, masyado ng maraming nawawala. Hindi rin pwede sa ibang agency ng gobyerno. No? Lalo-lalo na sa mga maliliit na negosyante, hindi naman wala naman kapasidad magdagdag ng tao o magbayad ng overtime. At ang masakit yan, marami sa kababayan natin no work, no pay. Paano gagawin doon? Sino magsasubsidize doon?